Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, mayroon lamang akong ipapaliwanag sa inyo at sasabihin. Kayo na po ang bahalang humusga at tumimbang sa katotohanan. Ang bawat isang individual, halimbawa po ay ako. Nagtapos po ako ng kursong Bachelor in Applied Statistics at mayroon po akong grupong sinalihan. Ito po ang Philippine Statistical Association. So, ang layunin ko po sa paglahok sa Philippine Statistical Association ay para madagdagan ng aking affiliation, para magkaroon ako ng dagdag kredibilidad bilang isang statistician. Sa mga university rin po ay mayroon din pong mga organisasyon na maaaring salihan. Mayroon pong mga international organization na kung saan ang mga university po dito sa Pilipinas ay maaaring mag-apply bilang miyembro. Ano po ang purpose? Para madagdagan po ang kanilang credibility. Okay? Ganon din po ang pagiging miyembro ng isang abogado sa International Criminal Court. Okay? Isa nga po dito, si Attorney Joel Ruiz Butuyan, isa sa mga ICC accredited lawyers. Ang dahilan po ay para madagdagan ang credibility. Pero hindi po ibig sabihin na ang isang individual, ang isang organisasyon ay miyembro ng isang international group and organization ay masasabi nating mahusay, matalino, mayroong qualification na talaga namang pang-international. Nasa tao pa rin po, nasa performance, nasa achievements, at syempre, no, sa experience pa rin po malalaman ang katotohanan. Okay? So, wala pa pong kasong nahawakan at naipagtanggol si Attorney Joel Ruiz Butuyan para questionin yung kaalaman ni Attorney Nicholas Kaufman na abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang pagiging ICC accredited lawyer is just a form of membership. Ngayon po ay hahangaan ko itong si Attorney Joel Ruiz Butuyan kung mayroon siyang maipakitang kaso na hinawakan at ipinagtanggol sa International Tribunal. Particularly, syempre sa ICC. Kung meron na siyang naipagtanggol doon, paniniwalaan ko siya. Okay? Mga kaibigan, nung nakaraan ay binatikos nga po ni Attorney Joel Ruiz Butuyan yung naging kahilingan di umano ni Attorney Nicholas Kaufman para sa mga ipepresenta o magkikipag-participate, no, sa ICC bilang mga biktima ng extrajudicial killing. Di umano ay hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC na maging kumbaga maging stricto ito sa pagsuri doon sa mga biktima ng extrajudicial killing. Nandyan nga po yung sinasabing kinakailangang magpresenta ang biktima ng passport. Okay? Magpresenta ng passport. So, alam naman natin na kung ikaw ay mayroong masamang record sa police, sa NBI, hindi ka magkakaroon ng passport. So, sinabi nga po no ng mga grupo ni Attorney Joel Ruiz Butuyan, Attorney Cristina Conti na anti-poor daw ang naging kahilingan ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC. Ang katotohanan, mga kaibigan, ay hindi po ito hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman. Nilinaw na po niya ito sa publiko na wala po siyang hinihiling sa ICC na ganito dapat yung requirements ng mga biktima ng extrajudicial killing na makikipag-participate against o laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So, ano po ang dahilan? At ganito po yung ipinababalita no ni na Attorney Joel Ruiz Butuyan, Attorney Cristina Conti. Dahil
automatic po yan na i-reject ng ICC kung hindi naman po yan yung nakasaad sa kanilang mga rulings, sa kanilang mga guidelines. So, automatic sasabihin nila, nireject ng ICC yung kahilingan ng defense team. So, ibig sabihin, lalabas na sila ay mahusay. So, sinabi na nga po ni Attorney Nicholas Kaufman na ito po ay pakana ni na Attorney Cristina Conti. Okay? So, ito pa po ang malupit, mga kaibigan. Ito po ang katotohanan. Assertion po ni na Attorney Cristina Conti yung mga ganyang mga ebidensya di umano, no? Yung mga kinakailangang requirements ng mga biktima para ipalabas na kapag nireject ng ICC ay automatic mapupulaan yung kahusayan ni Attorney Nicholas Kaufman. Pero ang totoo, sila rin po ang gumawa ng kwentong iyon at walang katotohanan. Social security system is merely enough para patunayan na sila ay Pilipino. Yun lang naman po ang hinihingi ni Attorney Nicholas Kaufman. Ito pa po ang malupit at nakakagulat, mga kaibigan. Kung sino pa yung matapang, yung maingay sa social media ay hindi pa pala kinikilala ng ICC si Attorney Cristina Conti, no? Bilang assistant counsel, no? At bilang tagapagtanggol ng mga sinasabing extrajudicial killing. Ito po ang katanungan ko sa lahat. Kung kayo po ay tanim biktima o nabayaran, sabihin na natin nabigyan po kayo ng pera para makipag-participate laban sa former President Rodrigo Roa Duterte. Paano kaya kung hindi tanggapin ng ICC si Attorney Cristina Conti bilang counsel po ninyo o tagapagtanggol? Who will going to represent you? At sino po ang magtatanggol sa inyo? Kayo din, pag-isipan nyo, kasi bilang isang witness against the former President Duterte, hindi po pwedeng Zoom meeting, hindi po pwedeng online, no? Kayo po ay papupuntahin talaga sa ICC at kayo po ay i-interrogate o tatanungin ng mga judges doon, ng mga abogado doon, upang patunayan po ninyo ang inyong statement, ang inyong pahayag, at syempre, ang inyong actual na experience kung paano nga ba kayo naging biktima ng extrajudicial killing ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kailangan po ninyong iharap ng personal ang inyong sarili. Ngayon po, kung peke po kayo at hindi po tinanggap na abogado si Attorney Cristina Conti, baka lang naman hindi na kayo makauwi sa Pilipinas. Di ba? Kagaya nga po ni Police Colonel Royina Garma, after po na makuha ng Quadcom yung kanilang gusto, ay iniwan na si Royina Garma. At ngayon ay nag-a-apply na ng asylum sa Amerika. Bakit? Kasi hinahunting na po siya ng NBI. Siya po ay hinuhuli na po ng NBI. Wala na, nakuha na yung sa kanya nagamit na siya. So ano pa ngayon? So meron pong state witness po, no, sa ICC din, no, itong mga EJK na to na sinasabi na sinabi na po niya yung katotohanan. So hanggat kaya pa po ninyo, hanggat nandito pa po kayo sa Pilipinas, kung kayo po ay pekeng mga biktima, mag-isip na kayong mabuti. Okay? So, kayo po mga kaibigan, no? Kayo po mga kaibigan, ang sumuri, panoorin po natin ang mga statement na ito. Alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 Kaya nga sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala.
Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis ay 6,000 lang eh. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi po pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. ICC judge's rejection of your proposal. Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defence asked for. This is a response that the defence made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others.